Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father for His unending love and unfathomable grace and mercy na binibigay niya sa atin. Na kaya maganda ang tingin niya sa atin, it's because of Jesus Christ. Kaya binigay niya si Jesus Christ sa atin para mahawahan tayo ng kagandahan or yung holiness ni Jesus Christ. Unti-unti nagiging katulad tayo ni Jesus Christ. At mangyayari yon through the power of the Holy Spirit. So ngayon, hindi pa tayo perfect. Time will come that will be perfect like Jesus. At may faith sa atin si Almighty Father. Dahil sa kanyang pagmamahal. Araw-araw tinuturuan tayo ni Almighty Father, diba? Alam niyo ba yan? Na aware ba kayo doon? Na araw-araw tinuturuan tayo ni Almighty Father to be like Jesus. So yung mga na-experience natin, nagiging way yon para lumawak ang ating pangunawa at saka yung patience natin mas lalong maging may strengthen. So, example, no, pag nagda-drive ka, di ba? Or paglalabas ka ng bahay, or pag may bibiling ka lang, pag may mga nakakasalamuha ka na tao, yun na yun, matututo ka na nun. Kasi yung akala lang ng ibang tao, matututo ka lang through books. Hindi ka matututo through books. Matututunan mo yon sa pamamagitan ng may experience mo. No? Kasi hindi sa book mo matututunan, no? Yung book na secular book. Alam niyo ibig sabihin ng secular book? Yung book na psychology book, ganon. Book logic, about ethics. Hindi mo matututunan yon. Yung mga bagay na ituturo ni Almighty Father, hindi mo makikita sa book yun, ng kahit na anong book. Kundi may experience mo yon in your everyday life. And at the same time, nasa Bible. So, matututo tayo mag-decide ng tama through the Bible. At may apply natin yon every day. Kaya, dapat every day, nagbabasa tayo ng Bible at nagpipray din tayo. Para every day, yung blessings ni Almighty Father, nakukuha natin. Walang tigil. Yung pagbibigay ni Almighty Father ng blessings, yung bagay na wala kang sakit, blessing na yon, no? Baka akala nyo kasi yung blessing ay monetary or yung mga ginto na makukuha mo. O mga material things. Hindi. Ang blessings na galing kay Almighty Father, yung health mo. Kasi mga material possessions, hindi mo naman talaga madadala yon. So, yung mga blessings na sinasabi ko is yung may enhance yung character mo, yung personality mo, to be like Jesus. Kasi ang totoong treasure, si Jesus, tsaka si Almighty Father, ang makasama sila. So, kaya tayo dito sa mundo, nakaka-experience ng mga events, sad events, or circumstances, to teach us, to strengthen us, to experience God's love for us. Kaya araw-araw may natututunan tayo na sana maging aware tayo, no?
hindi lang puro sa internet, kundi sa mga nakakasalamuhang tao. Although meron ka rin matututunan sa internet, pero kung alam nyo kung tumingin, marunong ba kayong tumingin sa internet kung paano kayo matututo? Yung mga comments lang na sa internet, pag nakikita nyo, sa mga social media, yung mga comments doon, matututo ka na doon. May mga bagay na pangit, may mga bagay na makikita ka maganda, may mga bagay na makikita kang pangit, may mga comments na maganda, may mga comments na pangit. So, saan ka matututo ngayon doon? May matututo ka na, ay, may comment na ganon, hindi ko dapat gawin yon. May comment na ganon, at ganito tama to. Pero wag ka nang sumali sa comments, no? Wag ka nang magko-comment. Ha? Kasi pag nagko-comment ka, nagdadala lang yun ng gulo. Ng strife. Ano nga turo sa atin ni Jesus? Maging peace-loving people tayo. Si Jesus ang Prince of Peace. Kaya hindi tayo dapat nakikigulo, no? Or kung gusto man natin mag-comment, yun ay to build up people. Maka-inspire tayo sa mga tao na ma-share natin ang salita ng Diyos. Pero huwag kayo makikipag-debate. Ayaw ni Almighty Father ng debate. Kasi walang pinatututunguhan yon. Kaya everyday, may chance tayo na lumago, maging fruitful. Kasi ang vine, sinang branches, pinuputol yung mga branches na walang bunga or hindi maayos ang pagkakatubo. Pinuputol yon at itinatapon sa fire. Di ba nabasa natin sa New Testament? So dapat tayo ay nakadikit kay Jesus. Kaya kung nakadikit tayo kay Jesus, dapat si Jesus ang nakikita sa atin, sa pagkatao natin. So, balik na tayo dito sa binabasa natin sa Daniel. So, i-recap natin, Daniel chapter 8. Yung vision ni Daniel about sa ram at saka sa goat. Minsan yung ina-upload ko, merong mga description sa ibaba. Tapos, ina-update ko yon yung description sa ibaba. Kasi yung mga description sa ibaba, late ko na nakukuha yung description sa ibaba. Tinuturuan ako ni Almighty Father tsaka ni Jesus magbasa ng Bible. Tapos biglang may isip ko, hanapin ko ngayon, kaya late ko na nalalagay yung mga description kung saan ko makikita, kung saan makikita yung site, yung website, no? Late ko na nakikita, gaya nitong di ba yung ram tsaka yung goat. Yung ram, si-symbolize nun ay yung Sumerian civilization, yung pinakaunang civilization. Doon galing si Abraham. Ngayon, kaka-check ko lang sa internet, no? Kasi iniisip ko rin. So, kaka-check ko lang sa internet, nabasa ko, na yung Sumerian civilization pala, nakahukay ng isang statue. Ang mga tao, ito ay ang tawag dito ay ram in a thicket. So, ram. So, kaya nga, yung Sumerian, si-symbolize nun, ay ram. Okay? Ngayon ko lang nalaman to na meron palang ram sa Sumeria na nakuha ang mga tao. Kaya pala ram ang description sa Sumerian civilization. Ngayon, ito namang goat. Ito yung Egypt. No? Ancient
Egyptian civilization. Yung ancient Egyptian civilization, meron silang goat. Basahin ko, no? A he-goat often represented on Egyptian monuments and as a ram, and identified by Herodotus as the Greek god Pan, was the god of Mendes. In the Eni Delta, where a cemetery of sacred rams has been uncovered, the cult was widespread in Hellenistic Egypt. Kaya nga, di ba sabi Greece, King of Greece? Kasi ibig sabihin ng Greece, Hellenistic yon. Mababasa natin ngayon dito, nilagay ko yung website, dito sa verse ng Daniel chapter 8, nito, Hellenistic Egypt. Kasi nag-travel si Pythagoras, si Ptolemy, sa Egypt. Nakita nila na yung Egypt ay mga matatalinong mga tao. Kaya, di ba nakalagay, King of Greece? Pero Egypt siya. No? Yun yung ancient Egyptian civilization. And under ng ancient Egyptian civilization, no, after na masira yung isang horn, may tumubo na naman na 4 na horn, di ba? Babylonian, Persian, Roman Empire, and yung paparating na empire. Na kaya under ng ancient Egyptian civilization, yung 4 na empire, kasi inspired by the ancient Egyptian civilization, kung meron kayong meron ba kayong dollar dyan? Meron ba kayo? Kung titingnan nyo, no, yung dollar, may pyramid, di ba? Kaya nga inspired by ancient Egyptian civilization, yung civilization natin ngayon. Naintindihan nyo na ba? Kaya nga, di ba yung pera ng one of the so-called powerful countries in the world, merong pyramid inspired by ancient Egyptian civilization. So, naiintindihan nyo na ba yun? Kasi baka magtataka kayo, bakit ancient Egyptian civilization inspired ang mundo natin ngayon? Tignan nyo yung pera, no, ng isa sa mga sinasabing powerful countries in the world. May pyramid siya. Bakit siya may pyramid? Bakit siya may mata? No? Eye of Osiris, na isang na god ng ancient Egyptian civilization. So, ang mundo na to, sa ngayon, ang naghahari ay hindi si Almighty Father. Ang naghahari sa mundo na to ay ang kasamaan. Greediness, selfishness, full of lies ang mundo na to. Kung ganon ang description sa mundo na to, sino yan? Yun yung si Lucifer, father of all lies. Gusto niya na maging mapalayo tayo kay Almighty Father. So, ini-entice niya tayo para sa mga material gains. Doon niya tayo ini-entice. Dahil at totoo galit siya sa atin. Ayaw niya tayo mapalapit kay Almighty Father, no? At ang Egypt, meron siyang Baphomet. Ngayon, kung sa Detroit airport, merong Baphomet doon. Bakit naglalagay ng Baphomet? Ang Baphomet ay Mendes. Sa Egypt din galing yun. Yung Baphomet. He-goat. Ang tawag Mendes.
At saka di ba merong story, Peter Pan. Ngayon, sa Greek, no? May Pan. Demon to. Pan. Kaya yung Peter Pan, di ba, gustong-gustong panoorin ng mga bata yon. Hindi yun kay Almighty Father. Wag niyong wag niyong i-patronize yon. Ang mga story na i-share niyo sa mga anak ninyo, story ng Bible. Salita ng Diyos ang i-share natin sa mga bata. Hindi bang walang kwenta-kwenta, no? Hindi ba tututo yung mga bata ng mga kabutihan na galing kay Almighty Father? Kasi yung mga ganong bagay, having the form of godliness but denying its power. Denying the power of God. Kunyari, mabait, pero deny ang power ni God. So yung country natin, simula pa nung una, ang nagro-rule na ay si Lucifer. May mga ginagamit siya na tao. Hindi alam ng mga tao na yun na ginagamit sila, okay? Kasi nga, puno-puno na kasi ng malingan si Lucifer. Bulag kasi ang mga tao. So, yung may mga link dyan sa Daniel chapter 8, no? I-check nyo. Yun ang vision ni Daniel. At may after nung yung Fourth Empire, yung maglalagay ng Mark of the Beast, ikukulong si the dragon, diba, for 1,000 of years. Tapos papakulan ulit kasi nga may mga tao pa na mga natira. Magkakaroon ng battle in Gog and Magog. Ang mga holy people of the Almighty Father and Jesus, ang makakalaban ay ang mga bad entities na nakasakop sa mga tao. Kasi kaya gumagawa ng masama ang mga tao is because nasa sa kanila yung mga bad spirits. Hindi ko alam kung naiintindihan ninyo yung sinasabi ko. Hindi ko alam kung matatanggap ninyo. Pero yun ang totoo. Walang dahilan para maggawa ako ng kwento. Dahil sinusunod ko yung tatay ko. Kung ano ang sinasabi niya sa akin. Dahil sa totoo, wala akong alam sa Bible. Tinuturuan ako ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Hindi ko alam to. Yung Sumerian, hindi ko alam. Tinuturuan ako ni Almighty Father. Kaya binibigay ko lahat sa kanya ang kapurihan. Kasi ako, wala akong alam. Hindi ko alam ito. Kaya, tuwing magbabasa ako ng Bible, nag-i-struggle ako, Lord, hindi ko alam, Lord, hindi ko alam. Ano sasabihin ko? Ang sasabihin sa akin, talagang hindi mo alam, anak. Tuturuan kita. Kaya pinagmamalakasan ko si Almighty Father at si Jesus Christ. Daniel chapter 9 na tayo, no? In the first year of Darius, son of Xerxes, a Mede by descent, who was made rule over the Babylonian kingdom. So ito yung prayer ni Daniel nung time na first year ni Darius, na anak ni Xerxes. So nasa history ito, no? So bakit sasabihin mo na hindi totoo ang Bible? Samantalang nasa history
yung mga lugar, yung mga tao, nasa history. Kaya sabi ng iba, myth. Kung myth ang Bible, kung myth si God, bakit nasa history pinag-aaralan ninyo? Yung mga Pharaoh, pinag-aaralan ninyo, yung mga yung hyssop, bakit ginamit ninyo na gawing antibiotic? No? Yung Ezovir. Ezovir. Hyssop yun. Bakit ginawa nyo antibiotic kung hindi totoo na nakakagaling? In the first year of his reign, I, Daniel, understood from the scriptures according to the word of the Lord given to Jeremiah the prophet. So, nagbanggit si Daniel na nagbabasa siya ng scripture tungkol sa isinulat, binigay ni Almighty Father kay Jeremiah, na isang vision ni Jeremiah, na isang prophet din, katulad ni Daniel, that the desolation of Jerusalem would last 70 years. So, nababanggit na naman dito yung number 7, 70, no? So I turned to the Lord God and pleaded with him in prayer and petition, in fasting, and in sackcloth and ashes. Anong ginawa ni Daniel? Nung mabasa niya yung nakasulat ng desolation na would last 70 years. Nakalagay ito sa nabasa ni Daniel sa Jeremiah chapter 25. Dati kasi, kaya nga, inuulit ko dati, walang chapters and verses ang Bible. Kaya, ang binanggit lang ni Daniel ay Jeremiah. Wala siya binabanggit na verse and chapter. Lately lang nilagay ang verses and chapter. So, nandito ang binanggit ni Daniel, itong Jeremiah. So, makikita ngayon yung binanggit ni Daniel sa Jeremiah chapter 25. 70 years ng captivity. Kung interesado kayo, basahin ninyo, no? Ilalagay ko rin yung verse dito sa description. Jeremiah chapter 25. Binabanggit din dito yung 70 years. Puro 7. So, binabanggit ito sa Jeremiah chapter 25, yung galit ni Almighty Father. Galit siya dahil sa mga kasalanan natin. Matagal tayo nagkakasalaan sa ninuno pa natin. Pero mapagpatawad si Almighty Father. Lagi siyang nagpapatawad. Lagi niya tayong binibigyan ng chances. Tayo lang ang matigas ang ulo. Ang daming chances na binibigay sa atin ni Almighty Father. Kaya wala tayong dahilan para sabihin, Lord, hindi mo ako binigyan ng chance eh. Bakit napunta agad ako sa impyerno? Wala naman akong kalaban-laban, wala akong chance. Paano mo sasabihin wala kang chance? Ang dami ng pagkakataon binigay sa atin ni Almighty Father. Hindi nawawala yung pagmamahal ni Almighty Father. Kahit nagagalit siya, mahal niya tayo. Kaya siya nagagalit. Kasi gusto niya tayong idiretso. Gusto niya tayong mapunta. Kasama niya. Kaya siya nagagalit sa mga kasalanan natin. At pagpatuloy tayong magkakasala, wala na siyang dapat gawin pa, kundi itapon sa apoy o sa realm of the dead ang mga tao. Doon wala ng hope. Kaya ngayon pa lang meron tayong pag-asa, binibigay sa atin ni Almighty Father habang buhay tayo dito. Ngayon si Daniel,
nalaman yan, nabasa niya yon sa Jeremiah chapter 25. Pero wala siyang binanggit na chapter 25 kasi nga, hindi pa na ilalagay ang chapters and verses, bago lang. Yung desolation of Jerusalem would last 70 years. So I turned to the Lord God and pleaded with Him in prayer and petition and fasting and in sackcloth and ashes. So si Daniel, prophet siya, no? Humingi siya ng tawad, fasting siya. Nakasuot siya ng sackcloth, tsaka ashes. Kasi nung sa Old Testament, kung magmumorn ka, kasi nagmumorn si Daniel dito, ipinagmumorn niya or ikinalulungkot niya, ikinihingi niya ng tawad, yung mga tao. Nagmamakawa siya kay Almighty Father. Si Jesus Christ, hindi siya fasting, no? Bakit, anong sabi ni Jesus Christ? Kung kasama ninyo ang bridegroom, bakit magfa-fast? Kasi nga, si Jesus, hindi siya prophet. Etong si Daniel, prophet siya, kaya siya nagfa-fast. Naintindihan na ninyo? Kasi hindi nga prophet si Jesus, ulit-ulitin ko. Yung nagsasabing prophet si Jesus, Antichrist yon. Yung nagsasabing hindi Diyos si Jesus, Antichrist yon. Kulto yon, Antichrist yon. So nakikita nyo rito si Daniel, prophet siya, at ipinagluluksan niya yung kasalanan ng mga tao, hinihingi niya ng tawad kay Almighty Father. Si Jesus, hindi niya kailangang humingi ng tawad dahil kahit si Jesus mismo, nagpapatawad siya ng kasalanan ng mga tao dahil Diyos siya. Alam na natin yan, di ba? Nabasa na natin na may authority si Jesus to forgive sins. Si Daniel, inaano ko na, no? Kung ano yung difference sa isang prophet kay Jesus kasi nga, marami nagpipigilit na hindi nagbabasa ng Bible. Kasi maintindihan natin ang Bible if we truly seek God. If we humble ourselves to His feet and seek Him, seek His heart. Kaya maintindihan natin ang Bible, tutulungan tayo ng Almighty Father na maintindihan siya, maintindihan si Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Ang tao mahirap intindihin. Pero pag nakilala mo si Almighty Father, madaling intindihin si Almighty Father. Madali mong maintindihan yung puso niya ni Almighty Father. Yung tao, mahirap intindihan eh. Hanggang ngayon, hindi ko na maintindihan ng tao. Pero si ibang Almighty Father, madali siyang intindihan. Kasi ipapaintindi niya, yung kanyang puso, ipapaintindi niya sa atin. Yung puso ni Jesus, ipapaintindi ni Jesus sa atin. Dahil hinahanap natin si Almighty Father, ina-acknowledge natin na Diyos, si Jesus Christ, at siya ang makakapagligtas sa atin. Ngayon, ito si Daniel, prophet siya, kaya humihingi siya ng awa kay Almighty Father. Kaya nagpa-fast siya. Tuloy natin, verse 4. I prayed to the Lord my God and confessed, Lord, the great and awesome God, who keeps His covenant of love with those who love Him and keep His commandments. Pinuri ni Daniel, si Almighty Father, great and awesome God, who keeps His covenant of love with those who love Him. So si Almighty Father, nakikipag-covenant siya or nakikipag-trato siya sa mga tao na sinisik siya at minamahal din siya. Ganun si Almighty Father.
Yung pag magpapakumbaba tayo kay Almighty Father. Yun ang gusto ni Almighty Father. Kasi wala naman talaga tayo may pagmamalaki on our own. We must humble ourselves to the feet of the Almighty Father. So verse 5, we have sinned and done wrong. Sabi ni Daniel, isinasama niya yung sarili niya, no? Si Daniel, na makasalanan siya at nakagawa siya ng mga pagkakamali. Hindi natin sasabihin, Lord, nagkasala sila. May pagkakamali sila, patawarin mo sila. Hindi. Ang si Daniel, Lord, nagkasala kami. Patawarin mo kami. Nakalayo kami sa iyo. We have turned away from your commands and laws. So pagpapakumbaba to, gusto ni Almighty Father ng humble heart. Because our God is humble, Jesus is humble. Kaya gusto ni Almighty Father humble din yung kanyang mga anak, yung kanyang mga followers. We have not listened to your servants, the prophets, who spoke in your name, to our kings, our princes and our ancestors, and to all the people of the land. Hindi kami nakikinig, sabi ni Daniel, sa mga servants mo, sa mga prophets mo. So si Daniel, hindi niya sinasabi na prophet siya. Hindi niya alam na prophet siya, si Daniel. Merong mga tao, sasabihin na prophet ako. May nagsasabi nun na self-proclaimed prophet ng mga tao. Walang ganon kasi itong si Daniel, totoong prophet siya, hindi niya sinasabi na prophet siya. Si John the Baptist, prophet siya, hindi niya sinasabi na prophet siya kasi hindi niya iniisip na prophet siya eh. Basta ginagawa nila yung kanilang tungkulin, yung pinapagawa sa kanila ng Almighty Father. Lord, you are righteous, but this day we are covered with shame. The people of Judah and the inhabitants of Jerusalem, and all Israel, both near and far, in all countries where you have scattered us because of our unfaithfulness to you. Kaya mo kami pina-scatter, yung sa Tower of Babel, di ba? Nag-scatter yung mga tao. Dati, unified yung tao. United sila. Pero nag-scatter sila because of being prideful. And arrogant. Si Almighty Father, napaka-righteous niya. Si Jesus Christ. Yung mga kasalanan na ginagawa natin, ni sa isip ni Jesus, tsaka ni Almighty Father, hindi nila iisipin yun kasi nga righteous sila eh. Kaya nalulungkot sila pag nagkakasala tayo kasi ni sa hinagap ng isip nila, alam nila na magkakasala tayo, no? Pero sa hinagap, yung mga kasalanan na ginagawa ng mga tao, hindi intindihan ni Almighty Father kasi may ganun palang klaseng kasalanan. Dahil nga, malinis si Almighty Father, hindi siya nag-iisip ng kasalanan. Kagaya nung sa-sacrifice ng mga tao, ng kanilang mga anak kay Molech. Hindi naisip ni Almighty Father na gagawin ng mga tao yon. Sa ngayon, ano yung sacrifice na ginagawa kay Molech? Ng mga babae, tsaka ng mga lalaki. Pinapatay nila yung kanilang sariling anak. At sinasacrifice sa fire para kay Molech. Ibig sabihin ng si Molech, ano yun eh, hindi man si Molech ang sinasamba mo, no? Sinasamba mo yung sarili mo, yung decision mo, na mas magaling ka, na kaya mo ang lahat. Ang ginagawa mo, abortion. Hindi
Ni sa isip ni Almighty Father, hindi niya inisip na gagawin ng mga tao yon na sarili nilang anak. I-abort nila. Hindi inisip ni Almighty Father yun. Napakasama nun. Ganon kabait si Almighty Father. Ganon siya kalinis. Kaya si Almighty Father, He's righteous. He's good. Kaisa-isang good. Malinis. Ayaw ng kadumihan. Verse 8. We and our kings, our princes, and our ancestors are covered with shame. Punong-puno kami ng kahihiyan, Lord. Because we have sinned against you. Punong-puno kami ng kahihiyan. Dahil sa mga kasalanan namin, sabi ni Daniel, sa kanyang pagluluksa, dahil nagmumorn siya sa kasalanan ng mga lahat ng tao, pati na yung kasalanan niya, sinasali niya, pati siya, isinasali niya yung sarili niya na makasalanan. The Lord our God is merciful and forgiving even though we have rebelled against Him. Si Almighty Father, merciful siya, maawain siya at mapagpatawad. Kahit nga tayo ay nagiging rebelde sa Kanya, we have not obeyed the Lord our God or kept the laws He gave us through His servants and prophets. May mga law, or yung law guidelines yun, na ibinigay sa mga prophets para mabuhay tayo ng godly lives, para makuha natin ang ating inheritance in heaven. Pero hindi natin sinunod yun. Madumi tayo. All Israel has transgressed your law and turned away, refusing to obey you. Ayaw sumunod ng mga tao. Israel, ayaw ng mga sumunod. Ayaw sumunod. Hindi lang Israel to, kundi chosen people kasi ibig sabihin ng Israel, di ba? Yung mga anak mo, kahit tayo, nagkasala, umalis tayo at ayaw nating sundin ang mga pinagutos ni Almighty Father. Up to now, matigas ang ulo natin. Alam na natin yung tama, ayaw pa natin gawin. Kasi nga matigas ang ulo natin. Gusto nating sundin yung sarili natin. Sasabihin, hindi, Christian ako. Hindi naman ako nagsasamba ng mga Diyos-Diyosa, ng mga graven image, ng mga ibang mga saints. Hindi mo nga sinasamba, pero nagkakasala ka pa rin. Bakit ka nagkakasala? It's because sinasamba mo yung sarili mo. Inuuna mo yung sarili mo. You are not denying yourself. Yun ang ibig sabihin. Kasi ang turo sa atin, di ba, we must deny ourselves. Turo sa atin ni Jesus yun, deny yourself, take up your cross and follow me. Therefore, the curses and sworn judgments written in the law of Moses, the servant of God, have been poured out on us because we have sinned against you. Ngayon, dahil sa makasalanan kami, yung mga judgment na nakasulat sa law ni Moses, the servant of God, yung mga kaparusahan doon, ay ibinuhos na sa mga tao dahil sa kanilang kasalanan. Yung law ni Moses, ang fulfillment nun, si Jesus Christ. Kung isa-summarize mo yung law ni Moses, si Jesus Christ, summary ng goodness. Si Jesus Christ yun. Kaya, kung i-compare mo yung law ni Moses, tsaka si Jesus Christ ang fulfillment. Kaya kung sinunod mo si Jesus Christ, i-deny mo yung sarili mo, mamahalin mo yung kapwa-tao mo, sinunod ba na rin yung law na binigay ni Almighty Father kay Moses?
Verse 12, you have fulfilled the word spoken against us and against our rulers by bringing on us great disaster. Si Almighty Father, ina-allow niya na maka-experience tayo ng pains, heartaches, para matuto tayo. Di ba may mga anak kayo minsan? May mga anak kayo, di ba? Minsan, paano nyo tinuturuan yung mga anak ninyo? Kahit masakit sa inyo, tinuturuan nyo yung mga anak ninyo, di ba? Ganun din si Almighty Father. Hindi naman siya natutuwa si Almighty Father na maka-experience tayo ng pain. Hindi siya natutuwa. Nalulungkot siya. Pero kailangan gawin yon para matuto tayo. Under the whole heaven, nothing has ever been done like what has been done to Jerusalem. Just as it is written in the law of Moses, all this disaster has come on us, yet we have not sought the favor of the Lord our God by turning from our sins and giving attention to your truth. Ang katotohanan. Ayaw natin ng katotohanan. Giving attention to your truth. Ayaw natin. Kasi ang gusto natin, yung mundo na to. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Na hindi naman talaga katotohanan, kundi mirage. Isang trap by Satan. Mas gusto natin. Kaya ina-allow ni Almighty Father maka-experience tayo ng pain to teach us. Verse 14, the Lord did not hesitate to bring the disaster on us, for the Lord our God is righteous in everything He does, yet we have not obeyed Him. Hindi natin sinusunod. Righteous siya, puro tama, puro correctness. Si Almighty Father, He's good. Just siya, lahat na ng kabutihan na kay Almighty Father sa ating Diyos. Pero ayaw natin. Kaya, hindi siya mag-aatubili na ipa-experience sa atin ang pain. Different kinds of pain. For us to learn. To call on Him and to trust Him. To stop sinning. Now, Lord our God, who brought your people out of Egypt with a mighty hand, and who made for yourself a name that endures to this day, we have sinned, we have done wrong. Na-acknowledge ni Daniel sa verse 15 na nagkasala tayo. Na-acknowledge ni Daniel. Ina-acknowledge nyo ba na nagkasala kayo? Pag hindi nyo ina-acknowledge na nagkakasala tayo, pride, arrogance, hypocrisy, sasabihin nyo infallible? That's pride. Hypocrisy. May tao sabi, infallible yan kasi ganyan yan. No, that's not the truth. Nakalagay na dito sa Bible, walang good, walang gumawa ng tama kahit isa. Ito, si Daniel, alam niya, no? Na walang matino na tao. Lahat nagkasala. At lahat kailangan humingi ng tawad kay Almighty Father. O baka sabihin nyo yung leader nyo na nagtatag ng inyong religion na ano yon holy or siya ang pinili, no?
kung pinili yung leader ninyo, bakit mali-mali ang itunuturo sa inyo? Bakit mas gusto ng leader ninyo na magbasa kayo ng kanilang mga pamphlet, mga books nila, instead of focusing on the Bible? Kasi may tinatago. Ha? May tinatago. Ayaw ng leader ninyo na malaman nyo ang katotohanan. Bakit ayaw ng leader nyo malaman ang katotohanan? Greediness, selfishness, pride. Sasabi, hindi na namin may babalik ang paninindigan na namin to. Ganun no? Na-establish na kasi ng leader namin. Ang tagal na to, mga 100 years na yung namin. Tapos magre-recant kami or iibay namin yung turo namin. Oo, ibayin nyo. Pero, aaminin niyo yung kasalanan niyo. Ngayon, magagalit ngayon sa inyo ang tao. Di ba rin na magalit ang tao sa inyo? Huwag lang magalit si Almighty Father. Kasi ang gusto ng mga tao, validation ng mga tao. Ang kailangan natin validation ni Almighty Father, hindi validation ng tao. Ngayon, pag nagalit sa inyong tao dahil nga tinuturo na mali pala ang turo ninyo, ha? Anong mangyayari kung mali ang turo ninyo? Aaminin ninyo, magpapakumbaba, matutuwa si Almighty Father nun. Eh, kung hindi nyo aaminin, si Almighty Father ay may nakalaan na para sa inyo. Hindi, established na kami. Ang daming pera nito O di pera na naman ang nasa isip ng tao. Ang dami namin building na napagawa Ano yun? Material possessions. Mas inuuna nyo yun kaysa kay Almighty Father. Kaysa sa totoong treasure, si Jesus tsaka si Almighty Father. Anong mangyari? Mag-gain nyo man ang whole world. Pero yung soul naman, malulose. Ang buhay na to, hindi tayo ang bida. Si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Yung katotohanan. Ang katotohanan si Jesus Christ tsaka si Almighty Father. Pero hindi nyo maiwan, di ba? Mga material possessions. Yung mga pag-aari ninyo na itinayo ng kulto ninyo, ng samahan ninyo. Hindi nyo maiwan yan. Dahil sa pride. Mas gusto nyo pa na i-embrace yung pride ninyo. Instead of embracing the truth. At dahil doon, sa embracing your pride, merong ibibigay sa inyo si Almighty Father na hindi nyo magugustuhan. Hindi man sa buhay na to, mas matindi kung sa ibibigay sa inyo, no? After your lives here on earth. Now, Lord our God, who brought your people out of Egypt with a mighty hand and who made for yourself a name that endures to this day, we have sinned, we have done wrong. Lord, in keeping with all your righteous acts, turn away your anger and your wrath from Jerusalem, your city, your holy hill. Nakikiusap si Daniel na patawarin ang mga tao, wag na magalit si Almighty Father. Pinapacify niya si Almighty Father. Ganito ang totoong anak ng Diyos. Pinapacify si Almighty Father.
Hindi yung, Lord, lipunin niyo po sila. Lord, bumukas po ang lupa, lamunin sila ng lupa. Ipadala niyo yung apoy para matupok sila. Hindi ganon. Ito nakikiusap. Si Daniel, patawarin ng mga tao. Para hindi na magalit si Almighty Father. Ito totoong anak ng Diyos. Nagtuturo ng kung ano yung totoo at yung nagtuturo ng pagmamahalan. Hindi ng puro paghihidwaan, kaguluhan, pati makikisali ka sa gobyerno. Hindi ganon. Verse 16. Lord, in keeping with all your righteous acts, turn away your anger and your wrath from Jerusalem, your city, your holy hill. Our sins and iniquities of our ancestors have made Jerusalem and your people an object of scorn to all those around us. Pinagtatawanan na po kami, Almighty Father, sabi ni Daniel, ng mga tao, kinaiinisan kami dahil sa kasalanan namin. Now God, now our God, hear the prayers and petitions of your servant. For your sake, Lord, look with favor on your desolate sanctuary. Give ear, our God, and hear. Open your eyes and see the desolation of the city that bears your name. Mamakaawa si Daniel. Hear the prayers, dinggin niyo po yung panalangin ng inyong servant. Pakinggan niyo po ako, sabi ni Daniel. Buksan niyo po ang inyong mata para makita niyo po na yung city na desolate, dala-dala nun yung pangalan mo. We do not make requests of you because we are righteous, but because of your great mercy. So kaya tayo maghihingi ng request kay Almighty Father. Kaya tayo nananalangin, hindi dahil sa mabuti tayong tao. Dahil wala namang talagang mabuting tao. Lahat tayo nagkasala. Kaya tayo nagpipray kay Almighty Father. Dahil siya ay maawain, mapagmahal. Hindi dahil sa worthy tayo na ibigay sa atin yung nararapat sa atin. Hindi tayo worthy. Kasi makasalanan tayo eh. Pero dahil sa awa lang, naawa sa atin si Almighty Father. Mahal niya tayo, hindi dahil sa worthy tayo. Lord, listen. Lord, forgive. Lord, hear and act. For your sake, my God, do not delay because your city and your people bear your name. Dala-dala po ng iyong city at ng mga tao ang iyong pangalan. Pakinggan niyo po ako, Lord, sabi ni Daniel. Patawarin niyo po kami. Pakinggan niyo po kami at umaksyon po. Dahil yung pangalan ninyo ang dala-dala ng city at ng mga tao. Dito tayo sa verse 20. While I was speaking and praying, confessing my sin and the sin of my people Israel, and making my requests to the Lord my God for his holy hill. While I was in prayer, Gabriel, the man I had seen in the earlier vision, came to me in swift flight about the time of the evening sacrifice. So habang nagpipray si Daniel, naghingi siya ng tawad kay Almighty Father para sa kanyang kasalanan, sa kasalanan ng mga kapatid niya. Ng mga tao sa Israel.
So habang nag-pray siya, dumating si Gabriel. Angel to, no? Si Gabriel. Inutusan siya ni Almighty Father, si Gabriel. The man I had seen in the earlier vision came to me in swift flight about the time of the evening sacrifice. He instructed me and said to me, Daniel, I have now come to give you insight and understanding. Ipinadala ni Almighty Father si Gabriel kay Daniel para maintindihan ni Daniel kung anong mangyayari. Bigyan siya ng insight and understanding, wisdom, no? Inutos ni Almighty Father kay Angel Gabriel. As soon as you began to pray, a word went out which I have come to tell you. Sabi ng angel, nung nag-umpisa ka ng manalangin, sabi ni Gabriel, dumating ang salita at kasagutan binigay sa akin. Ngayon sasabihin ko sa iyo, for you are highly esteemed, sabi ni Gabriel. Si Daniel highly esteemed by God. Ano ba yung highly esteemed? God loves Daniel very much. Bakit nakuha ni Daniel ang pagmamahal ni Almighty Father? Sumusunod si Daniel kay Almighty Father. Nirespeto niya si Almighty Father, minamahal niya si Almighty Father. Sinisik niya si Almighty Father. At yung prayer niya, hindi lang prayer niya para sa kanya, kundi prayer din niya para sa mga ibang mga tao. Kaya mahal ni Almighty Father si Daniel. Kaya ganun ang gagawin natin. Para maging highly esteemed din tayo ni Almighty Father. Para highly favored tayo. Ganun din ang gagawin natin. At yun ay sa tulong ni Jesus Christ. Lalapitan natin si Jesus Christ. Para maging maganda tayo sa paningin ni Almighty Father, matanggap niya tayo. Dahil walang makakalapit kay Almighty Father kung hindi tayo dadaan kay Jesus Christ. Si Jesus Christ lang. No one else but Jesus. Only Jesus. So, kung nagdadasal kayo sa mga santo or sa mga taong namatay na para makalapit kay Almighty Father, hindi kayo papakinggan ni Almighty Father. Kung si Mary ang dadaanan ninyo para lumapit kay Almighty Father, hindi kayo papakinggan ni Almighty Father. Wala nakalagay sa Bible na si Mary ang magiging daan patungo kay Almighty Father. Si Jesus lang ang daan patungo kay Almighty Father. Pwede tayong dumiretso kay Jesus Christ. Wala tayong ibang lalapitan. Si Jesus Christ lang. Hindi yung mga saints, na mga apostles. Hindi yon. Tao lang din si mga apostles like Paul, Peter, John, Titus, si Martha, si Lazarus. Mga tao lang yon. Sino ang Diyos? Si Jesus Christ, si Almighty Father. Sila lalapitan natin, dediretso tayo. Inuulit ko na, bakit pa tayo pupunta kung may access na tayo sa presidente, sa leader, kung may access tayo, bakit tayo dadaan pa sa sekretarya, dadaan pa tayo sa nanay? Yung leader ayun na yung leader, may access tayo, bakit tayo dadaan pa sa ibang mga tao? At si Mary, nanay lang ni Jesus dito sa lupa. Kaya nga inihabilin ni Jesus Christ si Mary kay John nung papunta na si Jesus Christ in heaven. Dahil in heaven, lahat tayo magkakapatid. Wala dong nanay, walang tatay doon. Ang tatay natin, si Almighty Father. Siya lang ang kaisa-isang tatay natin in heaven. Wala tayong tatay doon, na dahil create tayo ni Almighty Father. Kasama niya si Jesus Christ, no? Na let us create
man in our image and likeness. Walang ibang kasama doon. Si Almighty Father, si Jesus Christ, tapos mga servants na, mga angels, mga messengers. Kayang gumawa ni Almighty Father out of nothing. Ganun ka-powerful yung tatay natin. Kaya bakit hindi natin lalapitin yung tatay natin? Hindi natin hingi ng tulong. Napaka-powerful ang tatay natin. Sasabihin na hindi kasi namin nakikita. Hindi mo nakikita. Pero may mga proof na dito sa Bible. Makikita mo yung proof dito sa Bible. Testimony ng mga tao. Up to now, may mga testimony ng mga tao about yung Almighty Father. Ngayon, kung hindi mo makita yon, kung hindi ba maintindihan ng puso at isipan mo, binubulog ka ni Satan. Dahil yung puso natin, alam na may creator tayo. Meron tayong hallowed part in our hearts na si Jesus Christ lang ang makakapag-fill nun. Yung tatay natin, si Jesus Christ, tsaka tatay natin. Yung peace, joy, and love na matagal na natin hinahanap, makakapuno lang nun. Ang makasama natin, ang totoong family natin in heaven. Kaya itong si Daniel, mahal siya ni Almighty Father. So si Daniel, hindi niya nakikita si Almighty Father, di ba? Hindi niya nakikita. So pangkaraniwang tao lang din si Daniel. Si Jeremiah, pangkaraniwang tao lang din. Abraham, Isaac, Jacob. Si Jonah, hindi naman nila nakita. Si Moses, nakita niya pero nakatalikod lang si Almighty Father. Pangkaraniwang tao sila. Gaya natin. Kaya kung si Daniel kayang mahalin ni Almighty Father, tayo rin. So, paano tayo mamahalin ni Almighty Father? Kung susundin natin siya, i-acknowledge natin siya, i-acknowledge natin si Jesus Christ, na Savior and Redeemer natin, na ipinadala ni Almighty Father. Magiging maganda ang tingin sa atin ni Almighty Father dahil ang totoo, pangit tayo, may insecurity tayo, ang dami nating pagkukulang physically, yung kalooban natin, bulok. Pero gaganda tayo sa paningin ni Almighty Father dahil kay Jesus Christ. Didikit tayo sa perfect, si Jesus Christ. So dito sa verse 24, 77s are decreed for your people and your holy city to finish transgression, to put an end to sin, to atone for wickedness, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy place. 77s. Sa verse 24. Hindi natin alam kung itong 77s. Pero sa ibang version, years, no? Pero, itong 77s, di ba nabanggit ni Jesus Christ? Na when Peter came to him and asked, Lord, how many times will my brother sit against me
And I forgave him and let it go. Up to 7 times? Jesus answered him, I say to you, not up to 7 times, but 70 times 7. 7 is a number, is a complete number. So itong 77s na to, decreed to, ordered for the people. Ano yung in-order sa 77s? Di ba kapatawaran yon itong 70 times 7 dito sa binanggit ni Jesus Christ? Itong sa verse 24, kapatawaran din to. Forgiveness. Na i-finish yung pagkakasala ng mga tao, finish transgression, to put an end to sin, to atone for wickedness, to bring in everlasting righteousness, to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy place. So forgiveness din. May time, no? Nagbibigay si Almighty Father ng time frame to forgive and to be forgiven, to ask for forgiveness. Kaya tayo, wala tayong dahilan para sabihin hindi tayo pinatawad ni Almighty Father. Ang dami nating chances na patawarin tayo ni Almighty Father. Hindi na nga mabilang 70 sevens or 70 times 7. Ito hindi na rin mabilang yung to finish transgression, to put an end to the sin. Hindi na mabilang kasi nga sobrang daming kasalanan, paulit-ulit ang mga tao, pero binibigyan tayo ng time, no? To stop sinning. To do the right thing. So verse 25, know and understand this. From the time the word goes out to restore and rebuild Jerusalem until the Anointed One, the ruler comes, there will be 7 sevens and 62 sevens. It will be rebuilt with streets and a trench, but in times of trouble. I-rebuild ang Jerusalem. Ano yung i-rebuild ng Jerusalem? Magkakaroon ng New Jerusalem. Until the Anointed One. Si Jesus Christ yon, yung Anointed One. The ruler comes, there will be 7 sevens and 62 sevens. It will be rebuilt with streets and a trench, but in times of trouble. May mga events, bad events na mga mangyayari. Pag i-rebuild yung Jerusalem, bago ma-rebuild yon, may mga mangyayari. After the 62 sevens, the Anointed One will be put to death and will have nothing. So verse 26. Ano yung Anointed One will be put to death and will have nothing? Pag nagkakasala tayo, paulit-ulit natin pinapatay si Jesus. Napapalayo tayo sa Kanya, paulit-ulit natin siyang pinapatay. Ituloy natin, the people of the ruler who will come will destroy the city and the sanctuary. So yung the people of the ruler, ito yung the wicked one. Darating siya para sirain ang mundo at ang mga sanctuaryo. Ano ba yung city? Yung city, mundo yon. Yung sanctuary, yung faith natin, sisirain ng evil one. The end will come like a flood. War will continue until the end, and desolations have been decreed. Hanggang sa kaduluduluhan merong war. Yung war hindi lang yung gera ng patayan, Yung war
Kaguluhan to. War within ourselves, war with your neighbors, war with your family, kaguluhan, patuloy. He will confirm a covenant with many of 1:7. In the middle of the 7, he will put an end to sacrifice and offering. And at the temple, he will set up an abomination that causes desolation until that end that is decreed is poured out on him. So yung wicked one, makikipag-areglo siya sa mga tao. Hihikayatin niya yung mga tao na magkasala. At maggagawa siya ng hindrance para yung gawain ni Almighty Father ay hindi lumago. Gagawa siya ng way para yung gawain ni Almighty Father mapahinto or mapa-delay or mawala ang mga tao sa tamang landas. Kaya nga nakalagay dito, no, he will confirm a covenant with many for 1:7. In the middle of the 7, ano ba yung middle of 7? 3.5, no? So yung middle of 7, yun din yung nakalagay sa Book of Revelation. Di ba nakalagay sa Book of Revelation laging for 42 months? Yun ba yung 3.5 years? 42 months? Kasi hindi complete yung number na yun, 42 months. Gagawa ng way si Satan to hinder the people at mapalayo ang mga tao kay Almighty Father. And at the temple, he will set up an abomination that causes desolation until the end that is decreed is poured out on him, hanggang sa kaduluduluhan. Siya ay may mga mangyayari na mga bagay na terrible or horrible. Imamock niya si Almighty Father, pati na yung mga anak ni Almighty Father. Gusto niyang ipahinto. May nangyayari na ngayon, di ba? Hindi niyo ba napapansin? Hindi na inaalaw ng mga teachers ang mga bata na mag-pray. Mas gusto nila i-introduce ang kanilang gender dysphoria or gender identity crisis. Mas gusto nilang yun ang pag-usapan. Kaysa ang pag-usapan ay yung tungkol sa kabutihan ni Almighty Father. Ini-stop yon ng mga tao ngayon. Kung aware kayo, madami ngayon. Kung alam ko lagi sa social media, pinapersecute ng mga Christians, pinagtatawanan. At pinapa-stop yung pag-spread ng Word of God. At another example of that, yung pag-change ng year AD to BCE and the BC to BC, BC to BCE and AD to CE. Yung pag nagbabasa tayo ng year, ng years, pag nagbabasa tayo, ano ang nababasa niyo pag nagbabasa kayo ng years? Di ba dati, 200 AD, 1500 AD, or 2020 AD, ganon. Or 2 BC, or 300 BC. Instead na before Christ kasi yung BC, no? Tinatanggal si Jesus Christ sa history. Pero paano na matatanggal si Jesus Christ sa history?
Kay Jesus Christ nakabase yung year. Iniba man nila, inusog nila yung date, no? Ng year. Kasi sabi nila, ipinanganak daw si Jesus ng 3 AD. Yun ang sabi nila. Pero kay Jesus nakabase yung year. Kaya nga AD and BC. Anno Domini and before Christ. Ngayon, i-change nila. Ginawa nilang before Common Era and Common Era or Current Era. Pero as Christians, hindi natin susundin yun. Ang gagawin natin, before Christ's era and Christ's era or era. Nag-intindihan ba ninyo? Ano ang example nga nito? Ito example The Sumerians were the people of southern Mesopotamia whose civilization flourished between 4,100 to 1750 BCE. So instead na ilagay lang nila ay BC, ginagawa lang BCE. Kasi nga, gusto nilang tanggalin si Jesus. Yung pangalan ni Jesus Christ kasi gusto nilang i-accommodate lahat ng religion. Yung mga religion na hindi nag-acknowledge kay God, kay Almighty Father, kay Jesus Christ, kaya iniba nila. Ginawa lang BCE. Hindi ninyo mabubura si Jesus Christ tsaka si Almighty Father. Dahil ang creator ng mundo na to, si Almighty Father. Kahit ano pa ang ilagay ninyong pangalan dyan. Pero nakalagay pa rin yung C, di ba? So as Christians, ang gagawin natin dito, before Christ's era. So before Christ, meron mga prophet yun, ano? Tapos yung Christ's era naman, yung dumating na si Jesus Christ. Kasi ang gusto niyo CE. Okay, CE, Christ's era yon. Okay? Christ's era. Bakit yung gusto tanggalin si Jesus? Kasi ang mundo na to makasalanan. Gustong mas ma-enhance pa yung kasalanan, pasama ng pasama ang mga tao. Masama na nga ang tao noon, hanggang ngayon pasama pa rin pasama, mas lalo nagiging greedy, mas lalo nagiging materialistic, superficial, prideful, lahat na ang mga tao. Balikan ko to, no? Daniel chapter 9 verse 2. In the first year of his reign, Daniel understood from the scriptures according to the word of the Lord given to Jeremiah the prophet that the desolation of Jerusalem would last 70 years. Dito sa Mark chapter 13 verse 1 to 2, as Jesus was leaving the temple, one of his followers said to him, "Look, teacher, how beautiful the buildings are, how big the stones are." Jesus said, "Do you see all these great buildings? Not one stone will be left on another. Every stone will be thrown down to the ground." So yun ang binabanggit doon yung temple. Kailan nasira yung temple? Kasi yung temple na pinagawa ni Solomon, nasira yon kay Nebuchadnezzar. Ngayon pinatayo uli. Ngayon itong pinuntahan ni Jesus sa temple, pangalawang temple na to. Pero sabi ni Jesus, itong pangalawang temple na to, masisira uli. Kailan nasira ang temple? 70 CE. So, alam ni Jesus na masisira yung temple sa Jerusalem. Dahil si Jesus, bumalik in heaven ng 33 AD or sa ngayon CE, no? Pero nangyari itong temple na masira 70
AD. So, hindi yun prophecy. Kasi alam na ni Jesus na masisira ang temple. So, 70, no? May number 7 na naman. Kasi nga, 7 is a complete number. Dahil ang mundo na to ginawa in 7 days. Na kompleto ni Almighty Father. At saka sa Book of Revelation, binabanggit niya yung kaya 3.5 years or 42 months. Kasi kalahati yun, ibig sabihin hindi complete. ...42 months or 1,260 days, yun ay... Yung 1,260 days, yun naman ay 42 months din, pag i-compute mo. At, pag years naman, 3.5 years din. Gaya ng nakasulat dito sa... Verse 27, He will confirm a covenant with many for 1/7 in the middle of the 7. Ano yung middle ng 7? 3.5. So, yung middle ng 7 na 3.5, yun din ay 42 months or 1,260 days na nasa Book of Revelation din. So, nag-corroborate yung Book of Revelation at saka yung history at saka itong book ni Daniel. At dahil kaya naintindihan ni Daniel to, ipinadala ni Almighty Father si Angel Gabriel kay Daniel to explain kung ano ang mangyayari dun sa prophecy na isinulat ni Jeremiah. Dahil punong-puno na ng kasalanan ng mga tao, pasama na ng pasama, masyado ng kalat ang kasalanan. Paunti ng paunti ang nagtitiwala kay Almighty Father, paunti yun ng paunti ang nagtitiwala kay Jesus Christ. Pero magiging victorious si Jesus Christ siya kasi Almighty Father. At yun ang totoo. Dahil nakasulat na sa Book of Revelation, done deal na. Tapos na. Yung kingdom ni Jesus Christ, it'll be forever. So si Jesus Christ mag-reign forever kasama ang kanyang mga followers. So ang pag-reign ng mga followers ni Jesus Christ ay forever din. So, ang turo sa atin ngayon dito ni Almighty Father, pagtiwalaan natin siya, mamahalin natin yung kapwa-tao natin, yun pa rin yun. Ipinagpipray, gaya ni Daniel, ipinagpipray niya yung kanyang mga fellow Israelites. Inihingi niya ng tawad. Walang kaalam-alam yung mga fellow Israelites niya. Dahil siya ang nakakaintindi, siya ang nagpipray at highly favored siya or highly esteemed by the Almighty Father dahil sa kanyang humbleness. Pagpapakumbaba ang gusto ni Almighty Father. Dahil walang isa sa atin ang malinis. Kahit anong itsura natin, hindi pa nakikita sa itsura yon. Ano man ang itsura natin, pangit man o maganda, attractive man o hindi, lahat tayo nagkasala. Mayaman man o mahirap, lahat nagkasala. Kasi minsan iba, hindi kawawa naman ang itsura, baka mabait, kawawa naman. Hindi rin eh. Hindi rin, wala sa itsura. Wala sa status ng buhay. Kasi minsan kahit kulang sa monetary, no, or possession or material possession, kahit kulang,
masama pa din. May kasamaan din. Nangingismis pa rin, di ba? Lahat-lahat pantay-pantay. Lahat unfaithful. Lahat sinner, lahat wicked. Walang malinis. Kaya dito darating ang time, kailangan matuto tayo. I-allow ni Almighty Father na maka-experience tayo ng pain and heartaches. Para tawagin natin siya. Para i-acknowledge natin siya. Aantayin pa ba natin yun? Huwag na. Ngayon pa lang. Isik na natin yung heart ni Almighty Father. Through Jesus Christ. Tanggalin na natin yung pride natin, yung mga maling paniniwala natin. Dahil walang patutunguhan yon. Ang patutunguhan lang noon ay realm of the dead. Read the Bible. Pray to Jesus, pray to God through the power of the Holy Spirit. Kasi mahal niya tayo, gusto niya tayong makasama. Hindi tayo makakapunta sa bahay ng tatay natin kung madumi tayo. Kayo ba, ina-allow niyo ba yung tao na madumi papasok sa bahay ninyo? Di ba hindi? O, iwan mo yung sinelas mo dyan sa labas. Di ba ganon? Or kahit ay pumasok madumi, siga, pero kahit madumi, pinapasok mo ng bahay, pero nagngit-ngit ka, galit ka, yung dumi na to ah. Umupo pa sa sopa, umupo pa sa kung saan-saan, ang dumi ng paa, na naglalakad, ang dumi-dumi, di ba? Pag gano'n ang taon, ayaw natin, dumudumi yung bahay ko, hindi mo na i-invite yun, madumi ang bahay, dumudumi ang bahay, huwag mo na papasukin. Di ba gano'n? Gano'n si Almighty Father, ayaw niya ng madumi. Gusto ni Almighty Father laging nasa ayos. Yung kadumihan na sinasabi ko ay yung kasalanan. Ayaw ni Almighty Father ng kasalanan. Pangit man tayo physically, no? Ang dumi ng balat natin, yung mga peklat na tayo. Ha? Tanggap tayo ni Almighty Father kahit pangit tayo. Kahit man lang yung puso natin maging maganda, no? Kahit pangit tayo sa panglabas na kanyuan, pero kung puso naman natin maayos kay Almighty Father, tanggap niya tayo. Pero kung pangit tayo, tapos pangit pa yung puso natin, paano tayo matatanggap ni Almighty Father? Hindi tayo matatanggap ni Almighty Father kung, halimbawa, pangit yung puso natin, pero maganda, hindi tatanggapin ni Almighty Father yon. Maganda sa panglabas na kanyuan, tapos pangit ang puso, hindi tatanggapin ni Almighty Father. Halimbawa, pangit ka, tapos pangit din yung puso mo, hindi rin tatanggapin ni Almighty Father yon. Dahil nakatingin si Almighty Father sa puso ng tao, hindi sa panglabas na kanyuan. Kaya ang tao, hindi mo ma-judge, no? Kung yung physical appearance niya, hindi mo ma-judge ang tao. Pero si Almighty Father, alam niya lahat. Tsaka si Jesus Christ, omniscient, all-knowing. Yung tatay natin, holy, powerful, forgiving, loving. Saan ka pa makakakita ng ganon? Nagbibigay ng maraming chances, napaka-merciful, gracious. Saan pa? Ano pang hahanapin natin? Lahat na ng bagay ibibigay sa atin. Treasure in heaven ang makasama sila. Ano pa ang hahanapin natin?
Ang tao ang complicated, si Almighty Father hindi. Madaling intindihin si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Ang tao ang magulo. Magiging maayos lang tayo dahil kay Jesus Christ. Kaya lagi natin isipin yung pagmamahal sa atin ng tatay natin tsaka ni Jesus Christ. Never niya tayo iiwan, pababayaan, never. Ang nanggugulo lang ay si Satan kasi nga gusto niyang hakutin lahat ng tao. Alam ni Satan yung time niya here on earth. Maikli lang yung time niya. So, nagdo-double time siya na gusto na niyang hakutin lahat ng mga tao. Madami siyang gustong hakutin papunta sa kung saan siya itatapon. Sa blazing fiery furnace. Sa realm of the dead na wala ng pag-asa. Kasi nga gusto niyang saktan si Almighty Father. Galit siya kay Almighty Father. At masasaktan lang niya si Almighty Father pag marami siyang nakuhang mga kaluluwa at kunin niya lahat ng kaluluwa ng mga tao dahil mahal na mahal tayo ni Almighty Father. Tayo ang ginagawa niyang ni Satan na panakit kay Almighty Father. Pero hindi magbabagi si Satan. Kung magtitiwala tayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus, mag-decide tayo. Dahil hindi natin alam ang buhay natin. Kung buhay tayo, meron pa tayong hope. Ha? May hope na tayo, mayroon pa tayong pag-asa buhay pa tayo. Kung wala na, hindi mo alam kung kailan ang buhay ng tao. Pag wala na, wala nang hope yon. Shoot ka na agad. Ha? Pag nasa realm of the dead ka na, after some time, doon ka naman nilipat sa blazing fiery furnace. Sa Book of Revelation. Kaya yung Bible, buo to, babasahin natin lahat. Hahanapin natin si Almighty Father at si Jesus Christ. Makikita natin yung faithfulness ni Almighty Father, yung napakahaba ng pasensya ni Almighty Father. Mababasa natin nagagalit siya, pero nagpapatawad siya. Nagagalit siya dahil sa kasalanan natin. At ngayon may pag-asa na tayo dahil kay Jesus Christ. Naging malinis tayo. Naging maganda tayo sa paningin ni Almighty Father. Kaya nga si Jesus Christ, ang binigyan niya ng power and authority na magkaroon ng kingdom that will last forever. Dahil si Jesus Christ ang nag-save sa atin. Si Jesus Christ ang magiging way natin to the Father. Kaya kay Jesus Christ siya ibinigay ang power and authority. Huwag natin kalilimutan, no? Yung pagmamahal ni Almighty Father sa atin. Thank you and God loves us all so much.